Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo mga Pariseo, ibinibigay ninyo ang ikapu sa yerba buena, ang ruda at ng iba pang gulayin, ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaan gawin ng iba. Kawawa kayo mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo ay ang tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo ng mga liwasang bayan. Sa aba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman." Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabi mong yan, pati kami kinukutya mo." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasan ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din po natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy ang pakikipag-usap at paghamon ni Jesus sa mga Pariseo, sa mga eskriba at sa mga nagtuturo ng batas, sa mga taong tinaguriang reliyoso, mga taong sa mata ng marami ay makadiyos. Ngunit may hinihiling, may hamon si Jesus Nazareno para sa kanila. At ito'y hamon at hiling din sa ating lahat na nagsasabing tayo'y mga deboto, alagad, tagasunod ni Jesus Nazareno. Kahapon po, sabi ko, ang hamon ni Jesus Nazareno, ating paigtingin ang gawa, hindi lang ang gawi. Ang loob, hindi lang ang labas. Huwag lang yung nakagawian ang nagpapatakbo ng buhay natin. Huwag lang yung panglabas ang siyang magbubunsod sa atin. Sapagkat pag ganun daw ang nangyari, yung nakagawian, nakasanayan, wala tayong pinagkaiba sa robot. Wala tayong pinagkaiba sa mga parang tau-tauhan na gumagalaw na lang ng halos walang kamalayan. Huwag sanang dumating ang panahon na sa sobrang nakasanayan natin ang mga bagay-bagay, parang wala na sa sarili natin yung ginagawa natin. Siguro paminsan-minsan, maaring mangyari yun. At lahat nangyayari yun, lalo na kung paulit-ulit ang ginagawa natin. Pagising mo sa umaga, yung mga ginagawa mo, maligo ka, magsipilyo ka, magtimpla ka ng kape, magluto ka, buksan mo yung radyo o anuman. Sa paulit-ulit nating ginagawa, pagpasok mo sa opisina, sa trabaho, kung ano yung nakasanayan mong galawin, upuan, pakinggan, panoorin,
Lahat tayo yung mga taong may ritual. Kahit sa simbahan, meron tayong nakagawian. Pagpasok nyo sa simbahan, hahaplos kayo doon sa krus, pupunta kayo sa biren, didipa tayo. Lahat tayo yung mga taong mahilig sa ritual. At ito yung gumagabay sa buhay natin. Sabi nga ni Jesus sa Nazareno, hindi naman masama yun. Tamang gawin yun. Huwag lang ninyong kaligtaan, gawin ang mga iba. Huwag lang nating kaligtaan yung dahilan ng ginagawa natin. Yung pakay ng ginagawa natin. Sapagkat sa bandang huli, sabi ko nga, kung mistulang para tayong robot na mechanical na lang ang ginagawa, walang buhay. Siguro nakapanood na kayo ng mga tinatawag nilang zombie. No? Yung zombie, di ba, pag napapanood nyo, gumagalaw, naglalakad, pero parang wala sa sarili nila. Kakain lang, mananakot, susunod, pero wala na yung kalooban nila. Walang buhay. Kaya nga't paalala ni San Pablo sa unang pagbasa, kung tayo'y para sa Diyos, tayo ay puspos ng Espiritu. At ano bang Espiritu? Ang Espiritu Santo ay ang prinsipyo ng buhay. Kaya nga kung tayo'y sumusunod sa Diyos, sabi ni San Pablo, wala ito dapat sa buhay natin. Pangangalunya, karimar-rimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakainggit, paglalasing, at lahat ng mga masasamang bagay, sapagkat ito'y kumikitil sa buhay. Tayo ay sumusunod sa Diyos, puno ng buhay. At kapag tayo puno ng buhay, puno ng pag-ibig, kagalakan at kapayapaan, katyagaan, kabaitan at kabutihan. May buhay ba tayo? At tayo ba'y nagbibigay buhay? Kaya nga sabi sa Salmo Responsorio, ang sumusunod sa poon, sa liwanag hahantong. Liwanag at buhay. Nagkakaroon tayo ng liwanag at buhay, nagbibigay tayo ng liwanag at buhay kung tayo'y para sa Diyos. Kaya mga kapatid, ito po yung ipagdasal natin, na yung ating pagiging deboto, yung ating pagiging paladasalin, yung paglapit natin sa poong Nazareno, tulungan tayong matuklasan ang buhay at liwanag. At kung tunay tayong puspos ng Espiritu Santo, ng buhay at liwanag, tayo din ay nagbibigay buhay at liwanag. Kaya nga sabi ni Jesus Nazareno, kayong mga Pariseo, mga panlabas, maganda ang labas, para mga nicho, bulok sa loob. Walang buhay sa loob. Pwede tayong gumagalaw, pwede tayong parang malakas, pwede nga tayong parang sumisigaw pa, pero walang kabuhay-buhay ang kalooban. Ang tunay na deboto, ang kalooban niya'y puspos ng buhay at liwanag. Kung kinakain pa rin tayo ng kasalanan, kung iba pa rin ang buhay natin sa labas, sa nangyayari sa simbahan, kung kakaiba pa rin ang ugali natin sa harap ng Nazareno at sa harap ng kapwa natin, kailangan pa natin lubos na tumawag sa Espiritu Santo upang ang kanyang liwanag at buhay ay mapa sa atin. Ang sumusunod sa poon ay sa liwanag
hahantong. Nawa tayong lahat tunay na sumunod sa Diyos sa loob at sa labas upang sa gayoy ang liwanag at buhay mag-umpisa sa atin at makarating din sa ating kapwa.